Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuon ko diha sa Cebu. Nandito po ang inyong lingkod na si Brother Mar Lipayon ang magbabahagi po sa mga salita ng Diyos sa pamagitan ng pagninilay ng ating topic ngayon. No? Ating pong topic ngayon ay Perseverance in Service. Unang-una, sabi rito, Perseverance as fruit of love. Totoo po na hindi tayo magkakaroon ng perseverance o pagpupulsigi sa atong pagsilbi sa Diyos kung wala tayong paghigugma, mga kapatid. Parang sa isang pamilya, hindi po tayo maghahanap buhay, hindi natin ibibigay ang buo natin sa ating pamilya kung hindi talaga natin sila mahal. Kaya napakaganda po na pagnilayan yung sinasabi sa John 3:16, no? No, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's a sign of love because God is so in love to all of us. Sabi nga ni Saint Teresa of Avila, sabi niya, amor con amor se paga. Love is repaid with love. Kaya walang ibang paraan na pwede mong ibalik sa Diyos kung maliban lang sa pagmamahal. Sapagkat ang Diyos ay tunay na nagmamahal. No? Ibig sabihin, ang pagmamahal ay mababayaran lamang na ating sa pamagitan ng pagmamahal. So we should love the Lord with all our heart, with all our strength, with all our mind. So ganun po, sa pamagitan lamang po ng pag-usisa sa ating mga sarili, kung tayo nga ba ay tunay na nagmamahal, pagpupulsigi nga maihatag sa Diyos ang atong paglingkod sa Kaniya bilang mga alagad ng Diyos. Gaano ba natin kakilala ang Diyos? Kasi we cannot respond. After all, if we do not really know who God is, di ba? So, hindi tayo pwede makapag-response about this love. So, dapat God must be our number one and everything. So, sabi nga, you must love Him above all things and in all things. Pangalawa po, magkakaroon po tayo ng perseverance. Sabi rito, perseverance needs to desire to be fruitful. Hindi po tayo magkakaroon ng perseverance o paniniling kamot o pagpupursige sa ating buhay, maliban na lamang na hindi mo naisin o kaya to desire to be fruitful. Sabi nga rito, no? Desire to grow and prosper. God wants us to be fruitful. Sa Psalm 37:4, no? Sabi ron, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Kailangan po natin malaman ano ba talaga ang gusto natin sa natin, no? Bakit tayo naglilingkod? Bakit tayo pumasok sa isang negosyo na 'yon? Ano ba ang mihitiin natin sa buhay? Kasi po mayroon pong mga naglilingkod, wala lang po. Basta lang makapaglingkod, may raos lamang po, may nagninegosyo na, basta makapagnegosyo lang. Pero hindi nila tinitingnan ano ba yung bunga. Kasi hindi ka pwede magpagkaroon ng perseverance kung hindi mo tinitingnan ang bunga nito. Ito ba ay nagbibigay sa akin ng pagbabago? Ito ba ay nagbibigay sa akin ng magandang pananaw sa aking buhay? No? Nagkakaroon ba ito ng kapakinabangan sa aking paglilingkod? Nagiging mabuting tao ba ako? Nagiging masayang tao ba ako? Nararanasan ko ba ang presensya ng Diyos during the time na marami tayong problema kinakaharap? Dapat po maging aware po tayo na nagkakaroon ba ng bunga ang aking paglilingkod na ito bilang isang magulang sa kanyang mga anak, bilang isang negosyante sa kanyang negosyo na kanyang pinasok. So, dun po malalaman natin na dapat maging aware tayo sa mga blessings and consolation kay Lord. Walang lingkod ng Diyos na kanyang pinapabayaan. Kaya dapat aware po tayo doon. Pangatlo po, yung perseverance needs focus and inspiration. Hindi po tayo magkakaroon ng perseverance, ng tunay na pagsusumikap sa ating paglilingkod kung wala po yung focus natin at inspiration sa ating buhay. Kailangan po natin ng inspiration. Amen? Kasi pagka wala po tayong inspiration, wala tayong focus po. Sabi nga sa John 6:68, sabi ni St. Peter, Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life.
So dapat alam natin, yung ginagawa natin na ito, yung pagsusumikap natin na ito, ay para sa ating kaligtasan at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Pedro Calungsod, if Jesus is your idol, you will always think of heaven and eternal life. Wala ka nang isipin, kapatid, kundi gugulin yung buhay mo, yung pagpupursigi mo na para makamtan lamang yung langit na ito. Ano nga ba ang langit at buhay na walang hanggan? So sabi nga, there can be no perseverance if we don't have a vision and dreams. Bilang estudyante, ano ba ang pangarap ko sa buhay? Bilang negosyante, ano bang pangarap ko sa buhay? Bakit ko pinasok itong negosyo na ito? Bakit ako nag-aral na ito? Ganun din po sa paglilingkod. Ano ba ang pangarap ko sa buhay? So dapat doon po nakatuon ang ating isipan at ating puso upang tunay na magpursige tayo. Magkaroon tayo ng perseverance sa paglilingkod. Pangapat po, yung perseverance needs clarification and cleansing. Sabi rito, whoever follow me will not walk in darkness. So, pagka tayo po ay lingkod, nandun po na po sa puso natin na dapat nandun yung complete change of heart. Yung pagbabago ng ating puso, a complete change of mind. Yung ating pananaw sa ating buhay, attitude, a sense of values, kung paano tayo nagpapahalaga sa mga bagay na ito, at saka yung way of life natin dapat nababago. Nakatuon na po tayo doon sa tinatawag na kalooban ng Diyos. So it needs a total surrender, mga kapatid. We should have to admit our sinfulness, our need to change, our need for Jesus as the model, as the way, the truth, and the light. So, sabi nga ng Diyos Ama, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him. So, tunghayan po natin ang buhay ng ating Panginoon. Doon po tayo, kung ano po, gayahin natin ang Panginoon. Sabi nga, those who believe in me shall do the works that I do. Yun po sa John 14:12. So, ano man ang ginagawa ng ating Panginoon, yun po ang dapat nating gawin. Sundan po natin ang pamamaraan para magkaroon tayo ng tunay na perseverance sa ating paglilingkod. Number 5 po, tinatawag na perseverance needs empowerment. Dahil may hangganan po yung ating lakas, talino, mga iniisip, no? Yung ating mga adikain sa buhay, mga kalaman sa buhay, may hangganan po. Kaya sabi sa John 14:9, I have been with you for so long a time and you still do not know me. Ayan, tinuligsa na po tayo ni Lord. Ayan, isang dapat natin punahin. Kapag ka ikaw lingkod na matagal ka na sa community, tapos ganun pa rin ang pananaw mo sa buhay, there is something wrong with you, kapatid. No? Ano ang tugon dito? So we need to spend more time reading Bible, to pray, meditate, to understand, and know Him more intimately. So we need to empower through these graces, no? Through the Word of God, through the Holy Eucharist. Kailangan po natin ilubog ang ating sarili. Maliban na hindi natin gawin po ito, mga kapatid, lahat po, lagi tayong pagod. Kaya sa bawat paggawain natin, maranasin natin yung reklamo, kapaguran, at higit sa lahat, hindi tayo magiging masaya, kapatid. Doon lamang natin mararanasan ang grasya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, kung ganap natin isusuko ang ating sarili at lagi tayong uhaw na hanapin ang grasya ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamagitan ng pagdarasal, sapagkat nililiniman tayo ng grasya ng Diyos. At sa pamagitan ng pag-meditation, kapatid. Sabi nga ni Saint Augustine, no? Saint Augustine, na maliban na hindi mabatid ng tao ang kanyang sarili, ay hindi niya ganap na mapaglilingkuran ang Diyos. So we need to outgrow our weaknesses and emotion and immaturity to broaden our outlook in life and revise our value system. So sana po ay nandun ang ating pagpupursigi na mabatid pa yung tungkol sa mga hiwaga na mayroon ng Diyos na nais niyang matanggap natin. Pang-anim po is, tinatawag dito, perseverance must observe consolation and reward. Sabi rito, God cannot be outdone in generosity. Crosses and hardships are more easily accepted when we consider consolation and rewards of God. It will give us hope and strength and persevere
and love makes a burden lighter. Kaya, kapag tayo po ay lagi nagbabasa ng Biblia, doon po natin masusumpungan yung mga pangako ng Diyos, yung mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas ng loob. Sana po, pagyamanin natin ang puso't isipan natin ng salita ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay totoo. Sabi nga rito, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms for my name's sake will receive many times as much as and will inherit eternal life. Wow, kapatid, nakita mo. Kung sino man ang mag-iiwan na andon, kung paano mo ibinibigay, ipinapatungkol yung iyong sarili sa Diyos, ang biyaya ng Diyos, kapatid, hindi nagpapahuli sa kabutihan ng Diyos. Sabi nga, the one who perseveres to the end will be saved. Ang pito po, ang tinatawag na perseverance needs sensibility of calling and function. Ito po, maganda pong pagnilayan ito. Sabi nga rito, we need to follow the will of God. Kasi, hindi lahat ng lilingkod ay masasabi natin, oh, I follow the will of God, naglilingkod naman ako. Kasi iba po yung gusto natin at gusto ng Diyos. Mararanasan po rito natin pagka mayroong mga assignments po. Yun po. Kasi, hindi ako sanay dyan, hindi ko gustong gawin yan. So, yun. Gusto ko ganito. Gusto ko maging ganito ako. Ngayon, dapat natin itanong, ano ba ang kalooban ng Diyos? So, sabi nga dito, sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. So, kailangan po natin, sabi nga dito, the first characteristic of a servant is to have an obedience heart. He persevered in this obedience, doing what is pleasing to the Father, even confronted with horrible suffering. Yun ang matindi ron. Ginawa niya ang kalooban ng Diyos kahit alam niya na mapanganib, mahirap. Ganun po ang hinihingi ng perseverance. Kailangan po natin na we have to be sensible about the calling of God. So, paano parang tingnan mo, ano ba ang regalo ng Diyos sa iyo? Ano ba yung kakayanan mo na dapat mong gawin? Ano ba yung mga dumarating na chances para ikaw makapaglingkod? That is the will of God. Hindi, ang will ng Diyos ay hindi tayo pwedeng makapamili. Lord, ano ba yung will mo sa akin? Bakit nga ba ako narito sa community? Ano ba anong kakayanan ko? At ano ba ang aking misyon sa community nito? Bakit nga ba ako nag-asawa? Bakit nga ba ako pumasok sa negosyo na ito? At sa marami pang bagay, kapatid, we have to be sensible about the calling and our function at being in the ministry, being in the service of God. Sabi nga sa John 8:29, not my will, Father, but yours be done. So dapat ganun po ang ating pananaw. Lagi tayo nakatuon sa kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin na naglilingkod na tayo ay pleasing na tayo sa Diyos. Dapat, sabi nga kanina, sinabi ko, ang number 1 na criteria ng pagiging lingkod ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng obedience heart. Isang puso na handang sumunod, anuman ang mga balakid na nakaharap, kagaya ng ating Panginoon. Maging sa kamatayan, hanggang sa kamatayan, tinanggap niya. Sapagkat ito ang makapagbibigay ng lugod sa Diyos. Perseverance need to face crosses and challenges. Sabi sa Lucas 9:23-26, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Alam natin, maraming nakataya dyan. Nandyan yung pamilya natin, nandyan ang trabaho natin, nandyan ang mga pangarap natin sa buhay, kapatid, nandyan ang mga possession sa ating buhay. Whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man advantaged if he gain the whole world and lose himself or be cast away? For whosoever shall be ashamed of me and of my words of him, shall the Son of Man be ashamed when he shall come in his own glory and in his Father's and of the holy angels. Nang humarap ka na sa Diyos, ganun ang magiging pakitungan ng Diyos sa iyo. Ay, napakahirap. Kaya, ngayon pa lang, kapatid, dapat tingnan mo kung paano mo matatanggap ang kalooban ng Diyos sa iyo, kung paano mo maharap yung mga challenges na ito sa iyong na dumarating sa ating buhay. Kasi
without the cross, sabi nga, there is no salvation.